Ako si Elena Morales. Sa loob ng 15 taon, ako ang naging tinig ng Diyos para sa daan-daang kaluluwang nauupo tuwing linggo sa asul at puting mga bangko ng Victory Lighthouse Evangelical Church sa gitna ng Guadalajara. Isa akong pastora, hindi lamang sa titulo kundi sa diwa, sa otoridad, at sa kumpiyansang tila hindi matitinag. Kung anong tigas ng aking pananalita sa pulpito, gayon din ang kapal ng paniniwala kung ako ang humahawak ng katotohanan. Linggo ng Oktubre yon, mainit kahit paberde ang paligid at maaga pa lang ay punna ang simbahan. Ang mga bulaklak sa altar, dilaw at puti, ay nagsasayaw sa ihip ng hangin mula sa lumang electric fan sa likod. Habang tahimik akong naglalakad patungo sa silid-aklatan ng simbahan, tangan ang aking maliit na bag at mga notebook, ramdam ko ang kakaibang tensyon sa dibdib ko. Hindi ito kaba. Hindi rin ito galak. Isa itong siksik na damdaming tila bumubulong sa akin, ngayon ang araw. Wala nang urungan. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Binuksan ko ang aking Biblia, ang parehong kopya na aking ginamit sa bawat sermon mula pa noong ako'y ordinahan. Nakabukas ito sa aklat ni Mateo, ngunit ang mga mata ko'y napako sa isang maliit na sobre sa loob ng bag na madalas kong dala tuwing sermon. Kinuha ko ito, dahan-dahan, para bang pinapakinggan ko ang tibok ng aking sariling puso. Sa loob ng sobre, naroon ang isang bagay na hindi ko dapat hawakan, pero kinuha ko. Isang hostya konsagrada mula sa isang misa sa simbahang Katoliko sa kabilang distrito. Nagkunwari akong deboto. Pumila. Tinanggap ito. Ngunit hindi ko nilunok. Bakit ko ito ginawa? Sa oras na yon, ang sagot ko ay, upang ilantad ang kasinungalingan. Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw, malinaw na hindi ito para sa Diyos. Ito'y para sa sarili kong ego, para sa pagnanais kong mapatunayan sa aking kongregasyon na ako lamang ang tama. Habang lumalapit ang oras ng pangangaral, narinig ko ang mahihinang yabag ng mga kapatid na dumarating. May kumakanta sa likod, si Sister Lani, gaya ng dati. Nakaayos ang kanyang buhok na tila laging handa para sa kasal. Nakangiti siya habang tinatanggap ang mga miyembro. Nagbeso sila ni Brother Carlito, ang matandang tagapagtimpla ng kape sa likod ng gusali. Ang lahat ay tila normal. Pero sa loob ko may sigalot. Handa ka na ba, Pastora? Tanong ni Brother Noel, ang aking assistant, habang pinapasa sa akin ang wireless mic. Sagot ko, pilit ng ngiti ang isinukli ko. Ngayon, magsasalita ang Diyos. Umakyat ako sa pulpito, tinitigan ang mga mukha ng mga taong matagal ko nang kilala. Ang pamilyang De La Cruz sa unang hanay, si Aling Letty na laging may rosaryo sa bag kahit bawal, si Danilo na dati adik at ngayon youth leader. Tumahimik ang buong gusali. Ako ang kanilang leader. Ako ang kanilang pinuno. Mga kapatid, panimula ko, ngayong araw, haharapin natin ang pagkakaiba ng katotohanan at kasinungalingan. Ng liwanag at dilim. May umungol ng ni-amen. Isa pa ang sumigaw ng tipurihin ang Diyos. Sa mga nagdaang linggo, pinag-aralan ko ang mga doktrina ng relihiyong Katoliko. At nakita ko ang lalim ng panlilinlang. Hinugot ko ang sobre. Ramdam ko ang kilabot sa aking batok, parang may malamig na hangin na dumaan. Tingnan niyo ito, sabi ko, hawak ang hostya sa pagitan ng aking mga daliri. Ito raw ang katawan ni Kristo. Literal, ayon sa kanilang paniniwala. Anong kalapastanganan? Umalingaw-ngaw ang tinig ko. Malinaw. Matigas. May bumuntong hininga sa gitna ng kongregasyon. Hindi ko alam kung gulat o pag-ayon. Itinaas ko ang hostya. Sinasamba nila ito. Niluluhuran. Inaangkin nilang ito si Jesus. Naglakad ako pababa ng pulpito, marahang bumaba ng 3 hakbang, at sa gitna ng gitnang pasilyo, itinapon ko ang hostya sa semento. Isang tunog, isang marahang tik, ang tumama sa tenga ko na parang kulog. Ang mga mata ng mga tao'y nakasunod sa bawat kilos ko. Wala ni isang umimik. Itinaas ko ang kanang paa ko, huminga ng malalim at tinapakan ito. Ganito natin wawasakin ang mga huwad na idolo, sigaw ko. Ganito tayo magpapalaya. May sumigaw ng Aleluya. May nagpalakpakan. May tumayo sa galak. Ngunit may isa akong nakita sa dulo ng hanay, si Aling Letty, hindi gumalaw. Nakatitig lamang sa akin. At parang may luha sa kanyang mga mata. Isang segundo. 2. Tapos na ang eksena.
Binalot ng hiyawan ng mga taga-suporta ang buong simbahan. Lumapit sa akin si Sister Maria, niyakap ako ng mahigpit. Ang lakas mo, Pastora. Diyos ang nagsalita sa iyo. Umiti ako. Tumango. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may malabnaw na boses sa loob ko na bumulong, anong nagawa mo? Hindi ko ito pinansin. Matapos ang serbisyo, isa-isang lumapit ang mga miyembro. Pinakamakapangyarihang sermon, Pastora, ani Brother Emil. Dapat marinig ito sa buong bansa, dagdag ni Sister Dea. Kahit ang matandang si Pastor Roberto, ang aking dating guro, ay lumapit at tumango. Matapang ka, Hija. Hindi lahat kayang gawin yon. Tumango ako. Ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang lamlam. Isang pagdududa na hindi ko mapangalanan. Kinagabihan, nakaupo ako sa aking silid. Tahimik ang buong bahay. Ang orasan sa dingding ay tumutiktak, at ang bawat tunog ay tila paalala ng hindi maibabalik. Kinuha ko ang aking Biblia. Binuksan. Pero hindi ko mabasa ang mga salita. Para bang hindi tumatagos sa utak ko. Parang pawang tinta lamang sa papel. Baka pagod lang ako, sabi ko sa sarili. Bukas, magiging maayos na ang lahat. Pinikit ko ang aking mga mata, at sa katahimikan ng gabi, tumunog sa aking pandinig ang tila sirang tunog ng isang maliit na bagay na bumagsak sa semento. Yee! Ang tunog na yon, paulit-ulit. Sa isipan ko, sa puso ko, sa loob ng aking pananampalataya. Hindi ko alam na ang gabing iyon ang simula ng isang paglalakbay na babali sa lahat ng akala kong totoo, at bubuo sa akin mula sa mismong alabok ng aking kayabangan. 3 araw matapos ang sermon na yumanig sa buong kongregasyon, ako ang naging sentro ng lahat. Mula sa mga tawag ng mga pastor mula sa ibang lungsod hanggang sa mga imbitasyong magsalita sa malalaking pagtitipon, ang pangalan ko, Elena Morales, ay nagliwanag na parang bituin sa gabi ng evangelical na Mexico. Hindi na ako basta pastora. Ako na ang naging simbolo ng tapang at katapatan sa tunay na doktrina. Pastora Elena, kailangan ka naming marinig dito sa Monterrey. Ang ginawa mo ay gising sa natutulog na simbahan, sigaw ng isang boses sa telepono habang iniinom ko ang aking umagang kape. Tinanggap ko ang alok ng walang alinlangan. Sa mga susunod na araw, sunod-sunod ang dumating. Mga email, text messages, recorded messages na may halong galak at papuri. Sa bawat isa, naramdaman kong may isang bahagi ng aking espiritu na umaakyat. Tila umaabot ako sa isang antas ng otoridad na dati pangarap lamang. Dinala ka ng Diyos sa bagong antas ng pagpapahayag, Pastora, ani Pastor Luis, isang kilalang tagapagturo sa seminaryo. Ikaw ang tinig ng bagong rebolusyong espiritual. Umiti ako. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling mumiti nang hindi ito para sa mga mata ng iba. Tuwing gabi, nagbabasa ako ng mga komento mula sa social media page ng simbahan. May nagsabing inspired sila. May nagsabing pinagaling ng aking pananalita. Isa pa nga ay nagsabing gusto niyang iwan ang simbahang Katoliko dahil sa aking sermon. Ang dating mga gabi ng katahimikan ay napalitan ng pagbusog sa sarili sa papuri. Ngunit sa gitna ng kasikatan, isang manipis na pisi ng katahimikan ang unti-unting pumupunit sa loob ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng aking mesa, sinubukan kong magsulat ng sermon para sa darating na linggo. Binuksan ko ang aking kwaderno, kinuha ang aking paboritong panulat. Ngunit nang ibaba ko ito sa papel, tumigil ang kamay ko. Wala. Walang pumasok na salita. Bumuntong hininga ako. Siguro pagod lang ako, bulong ko. Kumuha ako ng isa pang panulat. Isang bagong pahina. Isang bagong simula. Wala pa ring tumulo sa utak ko. Naglakad ako palapit sa bintana. Ang gabi ay payapa, ngunit sa dibdib ko ay parang may unos na hindi matahimik. Tumitig ako sa dilim at sa sarili kong refleksyon sa salamin ng bintana, nakita ko ang mga matang hindi ko kilala. Pagbalik ko sa mesa, sinubukan kong manalangin. Isang simpleng panalangin lang sana, pasasalamat, gabay, inspirasyon. Ngunit nang bumuka ang bibig ko, isang buntong hininga lang ang lumabas. Walang salita. Parang napako ang dila ko. Kinabukasan, sa simbahan, pinilit kong huwag ipakita ang kahit anong senyales ng pagkalito. Lumapit sa akin si Sister Maria. Pastora, kailangan mo po ba ng tulong sa sermon? Tanong niya, may pag-aalalang taglay. Hindi, Maria. Inaayos ko na.
Mas lalalim ito kaysa dati, sagot kong may ngiti, kahit ang laman ng puso ko ay hungkag. Sa gabi, habang nakikinig ako sa mga kantang madalas kong gamitin sa panalangin, may napansin akong kakaiba. Sa tuwing maririnig ang pangalan ni Jesus, parang biglang nagkakaroon ng pangit na ingay. Parang static. Hindi ko maintindihan. Akala ko may problema ang speaker. Pinalitan ko. Pareho pa rin. Ginamit ko ang ibang device. Pareho. Sinubukan kong hindi pansinin. Siguro may sira lang ang file, sabi ko sa sarili. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi iyon ang dahilan. May kung anong sumisiksik sa pagitan ng aking damdamin at ng mga bagay na dati nagbibigay buhay sa akin. Noong Huwebes, habang inaayos ko ang outline para sa talk ko sa isang simbahan sa Puebla, tumigil ako sa gitna ng pagsusulat. Pakiramdam ko walang saysay ang bawat letra. Parang hollow ang mga punto. Walang bigat. Walang apoy. At iyon ang unang gabi na hindi ko natapos ang sermon. Naglakad-lakad ako sa sala. Sinubukang magdasal muli. Diyos ko, tulungan mo ako, bulong ko. Ngunit parang binangga ng katahimikan ang bawat salita ko. Hindi ko alam kung paano nagsimula, ngunit sa mga sumunod na araw, pati ang katawan ko'y nagreklamo. Ang paborito kong tinapay sa umaga ay tila karton. Ang kape ko'y mapait sa paraang hindi normal. Wala akong gana. Kahit gutom na ang tiyan ko, parang hindi ito umaapela. Tumawag si Pastor Roberto noong Biyernes. Kumusta ka, Hija? Tanong niya. Ayos lang po, Pastor. Medyo abala lang sa mga imbitasyon. Tahimik siya ng ilang segundo bago nagsalita ulit. Nais kong makausap ka ng personal. Sa bahay. Kung maaari. Tumango ako kahit nasa telepono lang kami. Bukas po, Pastor. Kinabukasan, dumiretso ako sa kanyang bahay. May halong kaba ang hakbang ko. Hindi ko alam kung bakit. Si Pastor Roberto ay naging gabay ko mula pa noong una akong tumayo sa pulpito. Ngunit sa panahong iyon, ang kanyang mga mata ay hindi na ang parehong mata ng isang tagapagturo, parang mata na ng isang ama na may nalaman na hindi mo gustong malaman niya. Pasok ka, sabi niya. May mainit akong tsaa. Naupo ako sa lumang sopa. Tahimik kami ng ilang sandali. Elena, panimula niya. Napapanaginipan ko ang sermon mo. Napalingon ako sa kanya, pilit na ngumiti. Talaga po. Marami rin pong ibang naantig. Hindi ko sinasabing masama ang layunin mo. Pero may mali sa paraan. Hindi ako agad nakasagot. Hindi tayo pwedeng magtagumpay sa pagyurak ng paniniwala ng iba. Kahit pa iba ang ating doktrina, dagdag niya. At ang ginawa natin ay hindi na lang argumento. Isa na itong pagsira. Nag-init ang mukha ko. Nahulog ang tingin ko sa sahig. Akala ko po ay pareho tayong nanindigan, mahina kong sagot. Akala ko rin, sagot niya. Pero habang ako'y nagdasal nitong mga gabi, naramdaman kong parang may humaharang sa panalangin ko. Hindi lang pala ako. Umuwi akong tila may bato sa dibdib. Humiga ako nang hindi nagbibihis. At sa kisam ng kwarto ko, na dati paborito kong pagmasdan habang nananalangin, ngayon ay para na itong bakanteng papel. Bakit, Diyos ko? Tanong ko. Ginawa ko lang naman ang tama, hindi ba? Walang sagot. Noong linggo, nakatayo ako muli sa pulpito. Ngunit habang pinupulot ko ang mic, ramdam kong malamig ang palad ko. May mga matang tumitig sa akin na tila mas mapanuri ngayon. At sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig, ramdam ko ang kawalan ng apoy. Parang hollow blocks ang sermon. Mabigat, walang laman. Matapos ang serbisyo, may ilang lumapit. Ngunit kakaunti na. Salamat po, Pastora, ani isang batang babae. Ngunit ang ngiti niya ay pilit. Pagka-uwi ko, isinara ko ang pinto ng may lakas. Umiyak ako sa loob ng banyo. Umupo sa sahig. Niyakap ang sarili. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang magbago ang lahat. Pero isang bagay ang tiyak, ang sigla na minsang nagninina sa aking puso ay tila unti-unting pinapatay ng usok ng sariling papuri. At kahit ilang sermon pa ang isulat ko, kahit ilang imbitasyon pa ang tanggapin ko, hindi ko maitatanggi na may isang boses na unti-unti nang bumubulong sa akin, mas malakas kaysa sa mga palakpak ng mga tao, hindi ito ang daan. 2 linggo ang lumipas mula nang ako'y ipinalakpak sa pulpito, ngunit pakiramdam ko'y isang taon na akong naglalakad sa disyerto. Sa bawat araw na dumarating, mas lalong lumalalim ang katahimikan.
Isang uri ng katahimikang hindi mapayapa, kundi mapang-api, parang may bigat sa hangin na sumasakal sa akin sa bawat paghinga. Nagising ako ng 3:00 ng madaling araw. Pawis na pawis, nanginginig, at hindi ko maalala kung ano ang napanaginipan ko, pero ang pakiramdam ay parang nahulog ako sa isang walang hanggang hukay. Umupo ako sa kama, pinilit manalangin. Panginoon, nandyan ka ba? Walang sagot. Kaunting tulong lang Tahimik pa rin. Hindi tahimik na gaya ng dati, na parang may tahimik na kapayapaan. Ito ay katahimikang mabangis. Katahimikang parang nagsasabi, wala kang kausap. Lumabas ako ng kwarto, kinuha ang Biblia sa mesa sa sala. Binuksan ko ito sa Salmo 51, paborito ko noong mga panahon ng kalituhan. Ngunit sa pagbukas ng pahina, tila gumalaw ang mga letra. Hindi literal, ngunit parang hindi ko mabasa. Ang mga salita, dati malinaw na tubig na nagbibigay buhay, ngayon ay parang mga simbolong walang kabuluhan. Tumitig ako. Kumurap. Binasa muli. Wala. Pumikit ako, pilit inalala ang mga talata na kabisado ko sa puso. Kahit isang linya, hindi ko maiporma. Para bang binura sa aking isip ang salita ng Diyos. Tumayo ako, naglakad-lakad. Tumingin sa kisame. Napansin kong nanginginig ang kamay ko. Umupo ako sa sopa, niyakap ang sarili ko. Bakit ganito? Sa mga susunod na araw, pilit kong isinalba ang sarili sa trabaho. Nakipag-meeting ako sa leadership team. Nakipagkita sa mga imbitadong pastor. Nag-post sa social media ng mga inspirational na verses. Lahat ay parang palabas. Nilalabanan ko ang tahimik na panaghoy sa loob ko. Ngunit gabi-gabi, ako'y dinadalaw ng panaginip. Hindi malinaw ang mga mukha, pero palagi may puting bagay na nahuhulog sa lupa. At sa bawat pagbagsak nito, mas lumalakas ang tunog. Sa panaginip ko, tumatakbo ako para pigilan ito. Ngunit laging huli. Laging bumabagsak. Laging natatapakan. At laging ako ang siyang tumatapak. Paggising ko, basang-basa ng pawis ang aking damit. Hindi ako makahinga. Nang Biyernes, sinubukan kong muli ang musika. Binuksan ko ang playlist ko, mga awitin ni Hillsong, Planet Shakers, Casting Crowns. Una ay ayos. Ngunit pagdating sa linyang binabanggit ang pangalan ni Jesus, bigla ang pagkakabasag ng tunog. Parang static. Parang sirang radyo. Sinubukan kong i-restart ang device. Pareho pa rin. Iba't ibang kanta. Iba't ibang api. Pero sa tuwing babanggitin ang pangalan ni Kristo, parang tinatabunan ng ingay, humahampas sa tenga ko ang hindi maipaliwanag na alingaungaw. Sa unang beses, kinilabutan ako. Sa ikalawa, kinabahan. Sa ikatlo, nanlumo. Pinatay ko ang lahat ng device. Tahimik. Isang uri ng katahimikan na parang sinasakal ako. Lumipas ang Sabado nang halos hindi ko namalayan. Hindi ko naramdaman ang gutom. Hindi ko naramdaman ang oras. Wala akong natapos na sermon. Hindi ko mabuksan ang Biblia. Ang mga mata ko'y tuyo, pero ang kaluluwa ko'y umiiyak. Kinabukasan, linggo na naman. Tumingin ako sa salamin habang inaayos ang sarili. Nakaayos pa rin ang buhok. Nakaayos pa rin ang damit. Ngunit sa likod ng makeup at ayos, isang bagay ang nawawala, ako. Pagdating ko sa simbahan, sinalubong ako ng mga miyembro. Ngiti. Tila walang nagbago sa kanila. Ngunit ako'y bangkay na naglalakad. Sa gitna ng pagsamba, pinilit kong sumabay. Tumayo. Nagtaas ng kamay. Kumanta. Sa ngalan ni Jesus I re-relay. Narinig ko ito. Hindi galing sa speaker. Hindi galing sa sound system. Sa tenga ko mismo. Parang may pumutok sa loob. Napatingin ako kay Sister Maria. Wala siyang reaksyon. Parang ako lang ang nakaririnig. Hinilot ko ang sentido ko. Pilit kong ngumiti. Ngunit ang luha ko biglang bumagsak. Agad kong pinahid. Umaasa akong walang nakapansin. Pagkatapos ng service, tinanong ako ni Brother Noel. Pastora, okay lang po ba kayo? Medyo maputla po kayo ngayon. Ayos lang ako, sabi ko. Kulang lang siguro sa tulog. Isa na namang kasinungalingan. Sa loob-loob ko, alam kong may bumabagsak sa pagitan ko at ng presensya ng Diyos. Lunes. Tumawag si Pastor Roberto.
Elena, Hija, ani niya. Ikaw ba'y makakadalaw? Tumango ako sa telepono. Opo, Pastor. Pupunta ako ngayon. Pagdating ko sa bahay niya, bukas ang gate. Pumasok ako at nakita ko siyang nakaupo sa silyang kahoy, may hawak na tasa ng tsaa. Hindi siya umiti. Hindi rin siya tumayo. Tila hindi siya pastor sa sandaling iyon. Isa siyang ama na may balitang hindi maganda. Naupo ako, Elena. Pinagdasal kita nitong mga gabi. Tumango ako. Tahimik lang. May tanong ako sa'yo. Wala akong intensyon na husgahan. Pero kailangang itanong. Ano po yon? Pakiramdam mo ba may humiwalay sa'yo at sa Diyos? Hindi ko nasagot agad. Pero nang tumingin ako sa mata niya, doon ko nalaman na pareho kaming nawalan ng presensya. Opo, bulong ko. Parang umalis siya. Nagpikit si Pastor Roberto. Minsan, hindi siya ang umaalis. Tayo ang naglalagay ng pader. Tumango siya. At hindi natin namamalayan, pride pala ang pader na yon. Umiyak ako sa harap niya. Hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon, sabi ko. Akala ko para sa Diyos. Pero ngayon, hindi ko siya maramdaman. Hindi mo siya maramdaman dahil may sugat ka na hindi mo inaamin. Anong sugat, Pastor? Yung sugat ng hindi paggalang. Yung sugat ng hindi pagkaunawa. Tahimik kaming pareho. Sa katahimikan, naramdaman ko ang isa pang uri ng pagyanig, hindi panlabas, kundi panloob. Parang dahan-dahang nabubuksan ang isang pinto na matagal kong sinarhan. Pagka-uwi ko, dumiretso ako sa kwarto. Lumuhod ako sa gilid ng kama, gaya ng dati kong ginagawa. Ngunit sa sandaling ibuka ko ang bibig ko, isang tunog lang ang lumabas, isang pabulong na hikbi. Walang salita. Walang panalangin. Wala ang Diyos. Ang mga araw ay naging isa't isa. Wala akong gana. Wala akong lakas. Hindi ko maipaliwanag sa mga taong umaasa sa akin. At sa gabi ng 3 linggo, habang nakahiga ako, naramdaman kong sumikip ang dibdib ko. Parang may pumipiga sa puso ko. Tiningnan ko ang kisam. Naramdaman ko ang takot, hindi lang dahil sa hindi ko maramdaman ang Diyos, kundi dahil baka hindi na siya bumalik. At sa wakas, sa gitna ng kawalang hiyaan, sa gitna ng pagod at katahimikan, bumulong ako sa unang pagkakataon ng buong katapatan. Diyos ko, kung ako ang nagkamali, ipakita mo. Tahimik pa rin. Ngunit sa katahimikan, sa mismong sentro ng kawalan, may isang butil ng pag-asa na parang nanginig sa puso ko. Isang tanong, hindi sigurado, hindi sigaw, kundi bulong lamang. Paano kung ako nga ang lumampas sa linya? Hindi ako makatulog, Pastor, bulong ko, habang tahimik naming iniinom ang tsaa sa terrace ng kanyang bahay. Parang may bumalot sa akin na hindi ko maalis. Nilingon ako ni Pastor Roberto, ang kanyang mga mata ay mapurol na kayumanggi, puno ng pagod at kabiguan na hindi niya binigkas. Wala siyang sinabing anuman sa loob ng ilang segundo. Tanging ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa puno ng mangga ang bumabasag sa katahimikan. Matagal na akong may nararamdaman, Elena, sambit niya sa huli. Nang araw na yon, nung ginawa mo yon sa pulpito, alam kong may mali. Hindi lang basta pagkakamali. Isa itong pagkasala na hindi natin agad nakita. Nanatili akong nakatingin sa tasa ng tsaa ko. Ngunit di ba, Pastor, ipinaglaban lang naman natin ang katotohanan. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ipukpok, sagot niya. At hindi lahat ng pagtindig ay pagpaparangal sa Diyos. Tumulo ang luha sa mata ko, hindi ko na napigilan. Ipinakita ko sa kanila kung gaano ka-idolatriko ang ginagawa ng iba. Ipinakita ko ang huwad na pagsamba. Pero kaninong kapurihan ang hinabol mo noon, Hija? Tanong niya. Sa Diyos ba? O sa sarili mong paniniwalang ikaw lang ang tama? Tumama ang mga salitang iyon na parang martilyo sa dibdib ko. Gusto kong itanggi. Gusto kong sabihin na hindi iyon ang totoo. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko, alam kong totoo. Akala ko para sa kanya ang lahat ng iyon, sagot ko, halos pabulong. Pero ngayon, hindi ko na maramdaman ang kanyang presensya. Kahit isang salita ng panalangin, parang bumabalik lang sa akin. Tumayo si Pastor Roberto at lumapit sa akin. Marahan niyang ipinatong ang kamay niya sa balikat ko. May mga sugat na hindi naayos ng salita lang. Kailangan itong aminin. Buong buo. Hindi para sa mga tao, kundi para sa Diyos.
Tumango ako kahit hindi ko lubos na nauunawaan ang bigat ng kanyang sinasabi. Bago ako umalis, huling sabi niya sa akin ay, huwag mong iwasan ang sarili mong refleksyon, Elena. Minsan, doon nagsisimula ang tunay na pagsisisi. Pag-uwi ko, madilim na ang langit. Tahimik ang buong kalsada. Walang tao. Walang ingay. Pati ang aso ng kapitbahay na laging tahol ng tahol ay tila na tahimik. Pagpasok ko sa bahay, sinara ko agad ang pintuan, parang may hahabol sa akin. Tumayo ako sa gitna ng sala, hindi alam kung anong gagawin. Nilingon ko ang lahat ng sulok ng bahay ko, na dati parang santuwaryo, ngayon ay parang kulungan. Umupo ako sa kama. Tinanggal ang sapatos. Pinikit ang mga mata. Nagdasal. O Diyos in. At doon muli ako nabigo. Parang binabangga ng sarili kong tinig ang isang pader na hindi ko makita. Parang sinasambit ko lang ang mga salita sa hangin na hindi kayang tumagos saan man. Tumayo ako. Lumapit sa salamin sa kwarto. Tinitigan ko ang sarili ko. May eyeshadow pa mula sa umaga. Bahagyang magulo ang buhok. Ngunit hindi iyon ang nakatawag ng pansin ko. Ang mga mata. Pula. Namamaga. Malalim ang itim sa ilalim. At sa tingin ko roon, wala ang dating Elena na kilala ko. Anong nangyari sa iyo? Tanong ko sa refleksyon ko, halos hindi ko narinig ang sarili kong tinig. Ako ang babaeng tumapak sa sagrado, sa ngalan ng katotohanan. Ako ang babaeng itinuring na propeta ng modernong panahon. Ako ang babaeng hindi na makapanalangin. Pinilit kong ngumiti sa salamin. Isang subok ng ngiti. Ngunit sa halip na aliwin ako, para akong pinagtawanan ng sarili kong refleksyon. Tumalikod ako. Hindi ko kinaya. Napaupo sa gilid ng kama. Niyakap ang tuhod ko. Umiyak. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras akong ganoon. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang imahe na bumalik sa akin, ang mata ni Aling Letty. Sa mismong araw ng sermon. Nakaupo sa likod. Hindi pumalakpak. Hindi sumigaw. Tanging luha sa mata niya ang bitbit ng kanyang presensya. At doon ko naintindihan. May mga taong nasaktan sa ginawa ko. Mga tahimik na kaluluwa na nanalig sa ibang paraan. At tinapakan ko hindi lang ang kanilang paniniwala. Tinapakan ko ang kanilang puso. Ang kanilang dangal. Kinabukasan, tinangka kong bumawi sa sarili. Bumangon ng maaga. Inihanda ang kape. Binuksan ang Biblia. Ngunit tulad ng dati, hindi ko pa rin mabasa. Ang mga letra, parang mga ibong lumilipad sa pahina. Wala akong mahuli. Wala akong masalo. Sumubok akong manalangin habang nakaluhod sa gilid ng kama. Patawad ang tanging nasambit ko. Ngunit kahit iyon, parang hungkad. Parang wala sa akin ang bigat na kailangan para marinig. Parang hindi sapat. Naglakad ako patungo sa bintana. Binuksan ang kurtina. Maliwanag sa labas. Araw ng Martes. Ang simbahan ay 3 kanto lang ang layo, pero hindi ko kayang lumakad papunta roon. Hindi ko kayang tumayo sa pulpito. Hindi ko kayang umiti sa mga tao. Hindi ko kayang sabihin na ayos lang ako. Lumabas ako ng bahay at naglakad. Walang direksyon. Hanggang sa mapadpad ako sa palengke. Doon, sa gitna ng mga tindero at mga mamimili, nakita ko si Donna Carmen. Nakaupo siya sa gilid ng tindahan ng tinapay. Magandang umaga, Pastora Elena, bati niya, may ngiting puno ng kabaitan. Napatigil ako. Sinubukan kong umiti. Ngunit nang bubuka na sana ang bibig ko para bumati, wala akong nasabi. Parang may humigpit sa lalamunan ko. Tumango na lang ako at dali-daling lumayo. Hindi ko siya kayang harapin. Isa siyang Katoliko. Isa sa mga taong tahimik kong nilapastangan. Sa pag-uwi ko, dire-diretso ako sa banyo. Nagbanlaw ng mukha. Tumingin muli sa salamin. At sa pangalawang pagkakataon, hindi ko nakita ang pastora. Ang nakita ko ay isang babae na hindi na alam kung paano makausap ang Diyos. Isang babae na hindi alam kung paano magsimulang muli. Sa gabing iyon, habang nakahiga ako, may katahimikang bumalot sa buong bahay. Hindi tulad ng dati. Hindi ito katahimikan ng kawalan. Isa itong katahimikan na may bigat. Parang naghihintay ang langit. At sa loob ng katahimikang iyon, sa wakas, may bumangon sa puso ko, isang salitang matagal nang ayaw lumabas.
Pag-amin. Hindi sapat ang takot. Hindi sapat ang luha. Kailangan kong aminin, buo, harap-harapan, na ang ginawa ko ay hindi banal na lakas, kundi makamundong kayabangan. Tumayo ako. Lumapit sa salamin. At sa pagitan ng mga luhang bumagsak sa aking pisngi, marahang bulong ko sa sarili. Nilapastangan ko ang hindi ko lubos na naunawaan. At sa mismong pag-amin na yon, bagamat wala pang sagot mula sa langit, sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang pader. Hindi pa rin ako marunong humingi ng tawad sa paraang tama. Hindi ko pa rin alam kung paano itama ang mali. Pero sa gabing iyon, handa na akong tanggapin ang bigat ng sarili kong kasalanan. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling pumasok sa isang simbahang Katoliko. Baka mahigit 20 taon na ang lumipas. Noon, bilang isang bagong convert na puno ng apoy at determinasyong itakwil ang lahat ng tradisyon, tiningnan ko ang simbahan bilang isang lugar ng panlilinlang. Ngayon, habang naglalakad ako sa paakyat na hagdan ng Sacred Heart Church, ang bawat yapak ko ay parang may kalansing ng konsensya. Wala akong dalang Biblia. Wala akong notebook o sermon. Tanging ang sarili kong basag na kaluluwa ang hatid ko. Tahimik ang paligid. Maaga pa. Isang matandang babae lamang ang nakaupo sa unang hanay. Nakaluhod siya, matay nakapikit, tahimik na bumubulong ng dasal. Sa kabilang panig ng altar, isang lalaking mukhang estudyante ang nakaluhod din, hindi gumagalaw. Pumasok ako dahan-dahan, tila isang magnanakaw sa tahanan ng may-ari ng liwanag. Ang mga yapak ko sa marmol na sahig ay parang malalakas na kalampag, kahit halos hindi ako humakbang. Umupo ako sa pinakahuling upuan, sa lilim ng isang poste, at doon ako nanatili. Hindi ako tumingin sa paligid agad. Takot akong makita ang altar. Takot akong tignan ang kung anuman ang naroon na dati tinawag kong kasinungalingan. Ngunit sa katahimikan, sa presensyang tila hindi ako pinapansin, may gumaan sa dibdib ko. Isang uri ng kapayapaang hindi ko matandaan kung kailan ko huling naramdaman. Walang nagsasalita. Walang umaawit. Ngunit naroon ang isang di maipaliwanag na init, isang kabutihang hindi mapagmataas, isang yakap na hindi humihiling ng paliwanag. Sa unti-unting pag-angat ng aking paningin, doon ko nakita ang tabernakulo. Isang maliit na gintong kahon, may liwanag ng kandilang nakasindi sa tabi nito. Payak. Tahimik. Ngunit tila nagsasalita. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may humila sa loob ko. Sa likod ng mga taon ng pagtanggi, sa likod ng teolohikong pader, sa likod ng bawat debating na panalunan ko sa pulpito, naroon ang isang pagnanasang hindi ko maintindihan. Tumayo ako, dahan-dahan, at lumapit sa gitnang pasilyo. Walang nakatingin sa akin, pero pakiramdam ko'y hubot-hubad ang kaluluwa ko sa harap ng altar na yon. Sa bawat hakbang, naiisip ko ang mga sinabi ko, ito ay huwad. Ito ay kalapastanganan. Ito ay idolo. Ngayon, hindi ko maikilos ang dila ko upang ulitin ang mga yon. Hindi dahil kumbinsido na ako sa doktrina. Kundi dahil hindi ko kayang lumapit na mayabang sa harap ng isang lugar na tila tahanan ng Diyos sa katahimikan. Pagdating ko sa harap, tumigil ako. Ilang segundo akong nakatayo. Tapos, kusa kong ibinaba ang katawan ko. Walang nag-utos. Walang nagturo. Kusang yumuko ang tuhod ko, at ako'y lumuhod sa harap ng tabernakulo. Nanatili akong nakaluhod ng ilang minuto. Tahimik. Walang iniisip. Walang binubulong. Tapos, sa isang iglap, ang mga salita ay dumaloy mula sa aking labi, hindi mula sa utak ko kundi mula sa isang parte ng sarili kong hindi ko alam na buhay pa. Patawad, bulong ko. Patawad kung nilapastangan ko ang hindi ko nauunawaan. Patawad sa pagyurak ko sa paniniwala ng iba, sa pagtapak ko sa isang bagay na maaaring ikaw nga. Napaluha ako, ngunit hindi katulad ng mga luha ng galit o takot. Ang mga luhang iyon ay parang dumadaloy mula sa pinakamalalim na balon ng aking puso, mga luha ng pagbitaw. Pagbitaw sa pangangailangang laging tama. Pagbitaw sa kontrol. Kung narito ka, Panginoon, patuloy ko, kung tunay kang naroroon sa loob niyan, gaya ng paniniwala ng mga Katoliko, kung totoo man iyon ako ay gumawa ng krimen laban sa iyo. Tumahimik ako. Walang sagot. Walang tinig mula sa langit. Ngunit naramdaman ko ang pintig ng puso ko, hindi na kagaya noong mga nagdaang gabi na parang sinasakal ng katahimikan. Ngayon, parang may musika. Mahinang tugtog ng pag-asa na hindi ko pa marinig pero nararamdaman ko. Sa di kalayuan, narinig ko ang mahinang yabag.
Tumayo ang estudyanteng nakaluhod sa kabilang dulo at lumabas ng simbahan. Naiwan kaming dalawa ng matandang babae. Patuloy pa rin siya sa kanyang dasal at tila hindi niya ako pinapansin. Ngunit sa presensya niya may naramdaman akong aral. Isang katapatan. Isang uri ng pananampalatayang hindi nakasalig sa argumento kundi sa ugnayan. Marahan akong bumalik sa likod ng simbahan at umupo muli sa dating upuan. Tumitig ako sa kisame. Ang mga stained glass na bintana ay sumasala ng liwanag ng araw, nagbibigay ng mga kulay sa loob ng simbahan na parang himig ng langit. Sa loob-loob ko may usapan na nagaganap. Hindi ito literal. Hindi ito panaginip. Isa itong diyalogong mahina, ngunit malinaw. Bakit ka lumuhod? Hindi ko alam ang sagot. O baka nga alam ko. Dahil ramdam ko ang presensya mo rito. Hindi mo ba ako dati tinawag na wala rito? At baka mali ako. Sa katahimikang iyon, para akong batang umiiyak sa dibdib ng isang ina. Wala akong alam. Wala akong katiyakan. Pero alam ko, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hindi na ako nag-iisa. Lumipas ang halos 2 oras. Hindi ko namalayan. Hindi ko namalayang napuno ng liwanag ang simbahan. Hindi ko namalayang tumigil ang pag-iyak ko. At hindi ko rin namalayang may ngiti na pala sa labi ko, isang ngiting hindi masaya, hindi rin malungkot. Isang ngiting may kapayapaan. Tumayo ako. Tumalikod sa altar. Ngunit bago ako lumakad palabas, nilingon ko muli ang tabernakulo. Hindi para sambahin. Hindi para kumpirmahin ang doktrina. Kundi bilang tanda ng paggalang. Isang pagtango ng isang pusong basag na muling nagsimulang huminga. Paglabas ko ng simbahan, mainit na ang araw. May mga batang naglalaro sa labas. May mga nagbebenta ng kandila. Normal ang lahat. Ngunit ako ay hindi na katulad ng pagpasok ko. Sa pagtawid ko sa kalsada, may isang munting ibon, isang berdeng hummingbird, ang huminto sa isang bulaklak sa gilid ng daan. Pumintig ang puso ko. Sa simpleng tanawing iyon, may mensahe, may buhay pa rin. May kagandahan pa rin. May Diyos pa rin. Pag-uwi ko sa bahay, binuksan ko ang pinto at pumasok sa sala. Tahimik. Pareho pa rin ang lahat. Ngunit hindi ko naramdam ang pader. Kinuha ko ang aking Biblia, binuksan, at sa unang pagkakataon sa maraming araw, ang mga letra ay nanatiling buo. Hindi sila gumalaw. Hindi sila naglaho. Ngunit hindi ko muna ito binasa. Lumuhod ako. At sa huli, ang panalangin na bumalot sa akin ay hindi nakasulat. Hindi nakaprepara. Hindi tama sa doktrina. Ngunit totoo. Diyos ko, salamat sa katahimikan. Salamat sa pagbibigay ng bagong simula. Hindi ko maintindihan ang lahat. Hindi ko rin inaangkin na tama ako. Pero kung ikaw nga ay naroon, salamat sa pagtanggap mo kahit ako'y marumi. Tulungan mo akong matutong magpakumbaba. Muli. At sa panalangin iyon, sa mismong gitna ng pagkalito at kabiguan, narinig ko, hindi sa tenga, kundi sa puso, ang pinakamahinang bulong na tila ina ng lahat ng awit. Anak. At sapat na yon. 3 araw akong hindi lumabas ng bahay matapos ang pagbisita ko sa simbahan ng Sacred Heart. Hindi ko na binuksan ang telepono. Hindi ko sinagot ang mga mensahe ni Sister Maria, ni Pastor Roberto, o ng sinumang gustong alamin kung nasaan ako o kung bakit ako biglang nawala. Para akong nilamon ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito katahimikan ng pagkakahiwalay. Isa itong katahimikan ng pagninilay, ng paghahanap ng ugat ng sarili kong pagkabulag. Nagset ako ng maliit na mesa sa tapat ng bintana ng sala, tanaw ang halaman sa labas na dating hindi ko napapansin. Doon ko inilagay ang aking Biblia, isang kwaderno, at ang lumang laptop na bihira kong buksan maliban kung may kailangang dokumento para sa simbahan. Ngunit ngayon, hindi sermon ang layunin ko. Hindi outline. Hindi aral. Gusto kong maintindihan. Nag-type ako sa search bar, Catholic Belief About the Eucharist. Lumabas ang napakaraming artikulo. Mga pahayag ng mga santo, sipin ng mga konseho ng simbahan, at mga testamento ng milyon-milyong Katoliko mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang paulit-ulit kong nababasa ay ito, real presence. Hindi lang simbolo. Hindi lang alaala. Para sa kanila si Jesus mismo. Buhay. Naroroon. Sa bawat misa.
At doon ako muling binalot ng lamig. Nang mabasa ko ang salitang transubstantiation, pinilit kong hindi mag-react. Noon, isang salita ito na tinatawanan ko. Itinuturo ko ito bilang halimbawa ng key absurd theology. Pero sa mga mata ng milyon-milyong tao, ito ang misteryo ng Diyos na nagkatawang tao sa tinapay. Tila unti-unting bumukas ang isang pinto sa isip ko na matagal kong isinara at tinakpan ng kadena ng dogma. Isa-isang pumasok ang mga alaala, ang pagkuha ko ng hostya, ang pagtayo ko sa harap ng kongregasyon, ang pagbagsak nito sa semento, ang tunog na iyon at ang bigat na dumapo sa puso ko mula noon. Hindi na ako makahinga. Tumayo ako. Lumakad sa loob ng bahay. Tumingin sa kisami sa mga dingding sa anino ng sarili kong katawan. At pagkatapos, bumagsak ako sa sahig. Umiyak ako. Hindi ang simpleng iyak ng pagsisisi. Ito'y pag-iyak ng isang taong tuluyang bumigay. Para akong nilamon ng bagyong ako mismo ang lumikha. Hindi ko na inalintana kung marinig ako ng kapitbahay. Ang buong pagkatao ko ay humagulgol, umatungal, humingi ng tawad sa paraang hindi ko kailanman nagawa kahit kailan sa buhay ko. Panginoon, patawarin mo ako, hindi ko alam di. Ilang oras akong nanatili roon, sa malamig na sahig, sa gitna ng pag-iyak, hanggang sa tuluyang mawala ang luha at mapalitan ng katahimikan. Iyon ang sandaling nagsimula ang pagnanais na hindi na manatiling tahimik. Hindi sapat ang humingi ng tawad sa lihim. Hindi sapat ang pag-amin sa harap ng salamin o kahit sa harap ng Diyos lamang. Hindi ko ito ginawa sa lihim. Nilapastangan ko siya sa harap ng 300 tao. Sa harap ng mga kabataan. Sa harap ng mga matatandang tapat sa akin. Sa harap ng mga nagtiwala. At kung nais kong panagutan ito, kailangan ko ring itama ito sa parehong liwanag. Nagsimula akong magsulat. Unang linya, mahal kong mga kapatid, hindi ako lalapit sa inyo bilang pastora ngayon, kundi bilang isang babaeng nagkamali. Tumigil ako. Hindi ko alam kung anong susunod. Kinuha ko ang lumang notebook kung saan ako nagsusulat ng mga personal kong tala noon bago ako naging leader ng simbahan. Binuklat ko. Puro pangarap. Puro talata. Isang entry ang tumama sa akin, sinulat ko ito 10 taon na ang nakalipas, huwag na huwag mong kalilimutang hindi ikaw ang liwanag. Ikaw ay salamin lang. Tinitigan ko ang papel. Ilang beses kong binasa ang linya. At pagkatapos ay muling humawak sa lapis. Sinimulan kong buuin ang sermon. Hindi ito madali. Sa bawat talata, para akong inilulubog sa kahihiyan. Sa bawat linyang inaamin ko ang pagkakamali, may boses sa loob ko na sumisigaw, itatakwil ka nila. Mawawala ang lahat. At totoo iyon. Maaaring mawala ang simbahan. Maaaring mawala ang tiwala. Maaaring mawala ang pangalan ko sa mga entablado ng Evangelical Mexico. Pero kung hindi ko ito gagawin, mawawala ang kaluluwa ko. Noong ikalawang gabi ng pagsusulat, bumisita si Pastor Roberto. Wala siyang dalang Biblia. Wala siyang sermon. Tanging 2 tasa ng kape ang dala niya at isang maikling tanong. Nagsimula ka na ba? Tumango ako. Pero hindi ko alam kung matatapos ko. Hindi mo kailangang matapos ito agad, sagot niya. Ang mahalaga, nagsimula ka. Tahimik kaming uminom ng kape. Wala kaming kailangang pag-usapan. Ramdam niyang hindi iyon ang oras ng pagtuturo. Isa itong gabi ng pakikiisa. Pag-alis niya, muli kong binuksan ang laptop. In-edit ko ang una kong linya. Mahal kong mga kapatid, lumalapit ako sa inyo hindi bilang pastora, kundi bilang taong nasugatan ng sarili niyang kayabangan at nayo'y humihiling ng kapatawaran. Gabi ng Sabado nang matapos ko ang buong sermon. Tiningnan ko ito, binasa, inulit-ulit. Sa huling linya nito ay nakasulat, kung ang pagpapakumbaba ay kabaliwan sa mata ng mundo, hayaan niyong ako ang maging baliw para sa pag-ibig ni Kristo. Itinupi ko ang laptop. Lumuhod muli. Tahimik ang buong bahay. Walang musika. Walang ingay. Ngunit naroon ang presensya. Isang uri ng kapayapaan na hindi nangangailangan ng sigaw. Hindi kailangan ng mga himala. Isang kapayapaang dumarating lamang sa mga pusong bumagsak at piniling bumangon hindi sa sariling lakas, kundi sa grasya. Kinabukasan, Linggo. Nakahanda na ang lahat. Ang katawan ko'y nanginginig, ngunit ang loob ko ay buo. Tumingin ako sa salamin.
Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang pastora na may apoy sa mata at matalim na dila. Siya ay isang babae na handang mawalan ng lahat kung ang kapalit ay ang katotohanan. Maagang umaga ng linggo. Mas sa loob ko, para akong hinahatak ng oras, tila bawat minuto ay mas mabigat kaysa sa dati. Nakatayo ako sa harap ng aparador, pilit pinipili ang isusuot na hindi para ipakita ang ganda o otoridad, kundi para ipakita ang paggalang. Isinuot ko ang puting blouse na minsan kong isinusuot sa mga anibersaryo ng simbahan. Payak. Walang palamuti. Nilagyan ko ng maliit na krus sa kwelyo, isang simpleng tanda ng pananampalataya ngayon ay hinuhubog muli sa alabok ng pagkakabasag. Bago ako lumabas ng bahay, lumuhod ako sa sala, sa parehong lugar kung saan ako unang nadurog. Panginoon, bulong ko, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin ngayon. Pero alam kong ito ang tama. Samahan mo ako. Pagdating ko sa simbahan, sinalubong ako ng pamilyar na mga ngiti, yakap at tanong. Pastora, mabuti po bang kalagayan niyo ngayon? Tanong ni Sister Maria, may galak sa boses. Tumango lang ako. Salamat, Maria. Mahal kita. Ang musika ay masigla. Ang mga tao'y masaya. Wala ni isang nakakaalam ng bagyong darating. Nakita ko si Pastor Roberto sa harap, nakaupo, matay nakatingin sa pulpito. Hindi siyang umiti. Hindi rin siya tumango. Pero sa kanyang mga mata may kapayapaan. Ramdam niyang alam ko na ang kailangang gawin. Sa pag-akyat ko sa pulpito, halos sumuko ang tuhod ko. Ramdam kong bawat hakbang ay parang pag-akyat sa bundok ng Golgota. Lahat ng mata ay nasa akin. Ang mga kabataang aking bininyagan. Ang mga matatandang tinuruan ko ng Biblia. Ang mga pamilyang lumapit sa akin sa panahong sila'y nawalan ng mahal sa buhay. Hawak ko ang lapel mic. Tumikim ako. Huminga ng malalim. Mga kapatid, simula ko, nanginginig ang boses. Tahimik ang buong lugar. Wala ni isang galaw. Wala ni isang halakhak. Wala ring sigaw ng ni amen. Ngayong araw, hindi ako lalapit sa inyo bilang inyong pastora. Hindi ako lalapit bilang tagapagturo, bilang pinuno, o bilang propeta. Ngayong araw, ako'y lalapit bilang isang taong nagkamali. Malalim. Masakit. At sa harap niyong lahat, hayagan. Nag-iba ang timpla ng hangin. May mga ulo ang bahagyang lumingon sa isa't isa. Ang ilang mga mukha ay nagkunot ng noo. Pero patuloy akong nagsalita. 2 linggo na ang nakakalipas, ginamit ko ang pulpito na ito, ang banal na lugar na ito, hindi para magbigay liwanag, kundi para maghasik ng paghihiwalay. Sa pagnanais kong ipaglaban ang paniniwala ko, pinili kong tapakan ang paniniwala ng iba. At hindi lang basta paniniwala, kundi isang bagay na tinuturing nilang mismong presensya ng Diyos. May umuwing buntong hininga mula sa kanan. May bumaba ang tingin. May kumislot sa likod. Pero nagpatuloy ako, pilit pinapakalma ang nanginginig na tinig. Ang ginawa kong iyon ay hindi tapang. Hindi iyon lakas. Hindi iyon pagsunod sa espiritu. Ang totoo, iyon ay gawa ng kayabangan. Ipinilit kong ako lang ang tama. Ipinilit kong walang puwang ang pananampalataya ng iba. At sa aking galit, hinamak ko ang isang bagay na sagrado sa mata ng milyon-milyong Kristiyano. Ngayon, buong pagpapakumbaba, ako'y humihingi ng tawad. Isang katahimikan ang bumalot sa simbahan na mas malalim pa sa katahimikan ng gabi. Isang katahimikan na parang naghihintay, parang may hawak na hininga. Tinanong ko ang sarili ko, patuloy ko, ano ang mas mahalaga, ang panalo sa argumento o ang pagiging tapat sa pag-ibig ni Kristo? At ang sagot na ibinulong sa akin ng Diyos ay ito, ang pag-ibig ang laging nauuna. Mas makapangyarihan ang kababaang loob kaysa sa pagiging tama. May isa akong nakita sa gitna, si Brother Emil. Ang dating palaging unang sumisigaw ng "Glory to God" sa tuwing tumataas ang tinig ko sa sermon. Ngayon, nakayuko siya. Hindi ko alam kung galit siya, nalilito, o nasasaktan. Nagpatuloy ako. Alam kong ang gagawin ko ngayon ay maaaring magdulot ng pagkalito, galit, o maging pagtalikod sa aking pamumuno. Maaaring mawalan ako ng simbahan, ng titulo, ng inyong tiwala. Pero kung mananatili akong tahimik, kung magpapanggap akong walang mali, mawawala naman sa akin ang pinakapayapa, ang presensya ng Diyos sa aking buhay. Sa sulok ng aking paningin, may mga taong unti-unting tumayo. 5, 6, 10. Lumabas sila sa likod ng simbahan.
Hindi sila nagsalita. Hindi sila sumigaw. Pero ramdam kong bawat yabag nila ay sugat sa puso ko. Nanatili akong nakatayo. Nakatingin sa mga natirang nakaupo. Alam kong hindi lahat kayo makakaintindi sa ngayon. At ayos lang yon. Dahil hindi ako narito upang ipaglaban ang sarili. Ako ay narito upang magsisi. Upang aminin. Upang magpakumbaba. Nagpigil ng luha si Sister Maria, ngunit nakita ko kung paanong nangingilid ito sa kanyang mga mata. Sa mga Katolikong kapatid na tinawag kong huwad, patawad. Sa aking kongregasyon na sinanay kong husgahan, patawad. Sa aking Diyos na hindi ko naramdaman sa loob ng mga linggo dahil sa sarili kong kapalaluan, patawad. Pagkatapos noon, wala na akong ibang nasabi. Hindi ako nagbigay ng panghuling talata. Hindi ako nagtapos ng panalangin. Sa halip, marahan kong inilapag ang mikropono sa pulpito, lumuhod sa mismong gitna ng entablado, at tahimik na yumuko. Ilang segundo. Walang kumilos. Hanggang sa 1. 2. 10. 20. Sunod-sunod ang pagkaluskos ng mga katawan na lumuluhod sa kani-kanilang upuan. Ang katahimikan ay napalitan ng impit na hikbi. Hindi ito ang karaniwang serbisyo. Walang sumigaw ng ni amen. Walang tumugtog ng gitara. Walang nagsayaw. Ngunit naroon siya. Naroon ang Espiritu. Hindi sa ingay, kundi sa kababaang loob. Tumayo si Pastor Roberto mula sa unang hanay. Lumapit siya sa akin, at sa harap ng buong simbahan, lumuhod din siya. Sa pagitan ng aming katahimikan, sabay naming binigkas ang parehong salita, halos bulong ngunit mas malakas kaysa sa sermon man. Panginoon, patawarin mo kami. At doon ko naramdaman, sa gitna ng luha, sa gitna ng pagkakabasag, sa gitna ng hiya, na ang tunay na ministeryo ay hindi ang pagpaparami ng tagasunod, kundi ang pagtuturo kung paano yumuko. Pagkalipas ng linggong iyon, marami ang nagbago. Hindi agad-agad. Hindi madali. Ang ilan sa mga miyembro ng simbahan ay tuluyan ng hindi bumalik. Tumanggap ako ng mga mensaheng punang pagkadismaya, ng pagtatakwil, at kahit ng galit. May nagsabing ipinagkanulo ko ang ebanghelyo. May nagsabing sumuko ako sa ecumenical non-kompromiso. At may mga nanahimik na lang na para bang nabura ang relasyon naming itinayo sa loob ng maraming taon. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang mga nanatili. Hindi dahil sang-ayon sila sa lahat ng aking sinabi, kundi dahil nakita nila ang totoo, isang puso na bumigay, nagsisi at muling bumangon. At sa kabila ng kanilang mga tanong, pinili nilang maglakad kasama ko sa bagong landas na iyon, landas na wala sa plano, wala sa seminar, wala sa mga lumakong outline ng sermon. Makalipas ang 2 linggo, nagdesisyon akong humarap sa isang tao na sa loob ng mga taon ay tinitingnan ko bilang kalaban, si Padre Miguel, ang pari ng Sacred Heart Church. Nagpa-schedule ako ng personal na pagbisita. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Pero ang laman ng puso ko ay malinaw. Pagdating ko sa opisina ng parokya, sinalubong niya ako na may mahinhing ngiti. Nakasuot siya ng puting polo, hindi ang kanyang liturhikong kasuotan. Tila alam niyang ang pag-uusap na ito ay hindi doktrinal. Isa itong pag-uusap ng 2 taong nilapastangan ang isa't isa sa katahimikan ng mga taon. Pastora Elena, bati niya, ikinagugulat ko ang iyong mensahe. Salamat po sa pagtanggap, sagot ko, marahang nakangiti. Wala akong dala kundi kababaang loob at paghingi ng tawad. Hindi siya sumagot agad. Tumango lamang siya. Madalas tayong nililitis ng Diyos hindi sa gyera ng paniniwala, kundi sa katahimikan ng pag-amin. Nagtagal ang pag-uusap namin ng halos 2 oras. Walang argumento. Walang pagtatanggol. Tanging kwento. Tanging puso. Nang matapos kami, may isa siyang tanong, anong gusto mong gawin pagkatapos nito? Tumitig ako sa tasa ng kape ko. Saglit na nag-isip. Gusto kong matutong magmahal sa mga hindi ko dating nauunawaan. At kung papayag ka, Padre Miguel, gusto kong magsimula tayo ng ugnayang hindi base sa debate, kundi sa serbisyo. At doon nagsimula ang lahat. Sa tulong ng ilang natirang leader ng Victory Lighthouse at ng mga voluntaryo ng parokya ng Sacred Heart, nag-organisa kami ng kauna-unahang joint outreach sa isang komunidad sa labas ng lungsod. Walang pangalan ng simbahan. Walang denominasyon sa tarpaulin. Ang tanging nakasulat ay, maglingkod tayo kay Kristo, magkasama. Ang mga miyembro ng aking simbahan,
na dati laging may tanong kung saved ba ang mga Katoliko, ngayon ay nakikitang kasama sa pamimigay ng pagkain, pagtuturo sa mga bata, at pakikipagkwentuhan sa mga madre. Hindi ko pa rin sinasang-ayunan ang lahat ng turo ng simbahang Katolika. At hindi rin naman sila biglang yumakap sa paniniwala ng aming kongregasyon. Pero ang mahika ay hindi nasa pagkakapareho. Naroon ito sa pagrespeto, sa pakikinig, at sa pagyakap sa pagkatao ng isa't isa. Si Sister Maria, na unay nahirapang intindihin ang pagbabagong ito, ay lumapit sa akin isang araw. Pastora, sabi niya, noong una, hindi ko talaga maintindihan kung bakit natin ginagawa ito. Pero ngayong nakita ko kung gaano kasaya ang mga bata sa feeding program kahapon na pagtanto ko, baka ito talaga ang tunay na pagsunod kay Kristo. Napangiti ako. Totoo nga, Maria. Ang ebanghelyo ay hindi palaging argumento. Minsan, ito ay pagbibigay ng tinapay sa gutom, kahit anong pangalan ang tawag mo sa tinapay na yon. Si Pastor Roberto, sa kabila ng kanyang edad, ay aktibo sa pagsasaayos ng mga Bible study sessions kung saan parehong Katoliko at Protestante ang dumadalo. Hindi ito diskusyon ng tama at mali. Isa itong pagbabahagi ng pananampalataya ng personal na karanasan ng Diyos. Ang simbahan namin ay hindi na kasing dami gaya noon. Ngunit ito'y naging mas malalim. Ang mga natira ay hindi lang mga miyembro, sila ay mga kapwa manlalakbay sa landas ng kababaang loob at pagkakaisa. Ang preaching ko ay hindi na kasing palaban. Wala nang boses na sumisigaw para mapabilib. Ngayon, ako'y nagsasalita bilang saksi. Hindi ng tagumpay, kundi ng biyayang nagpatawad kahit wala akong ambag kundi basag na pusong humingi ng tawad. Isang umaga, habang naglalakad ako pauwi mula sa simbahan, may nakasalubong akong batang lalaki na galing sa Katolikong paaralan sa kanto. Nakita niya ako, ngumiti, at sabay sabing, "Ate Elena, salamat po sa librong binigay ninyo sa amin sa outreach." Kumaway siya at tumakbo palayo. Napangiti ako. Isang maliit na bagay. Ngunit sa ngiting iyon, sa inosenteng tinig na iyon, nandoon ang kumpirmasyon. Hindi na ako tinatawag bilang pastora. Hindi rin Mother. Ako lang si Elena. Isang babaeng tinuruan ng Diyos na magpakumbaba. At sa kanyang kababaang loob, natutunan niyang ang tunay na lakas ng ebanghelyo ay hindi nasa pagiging tama, nasa pagiging totoo. Ang aking simbahan ay hindi naging ecumenical movement. Hindi rin naging parte ng anumang kilusan. Isa lamang kaming komunidad na piniling tahakin ang daang mas mahirap, ang daang hindi nanalo sa argumento, ngunit nagtagumpay sa pag-ibig. At sa huling araw ng retreat namin kasama ang parokya, habang sabay naming binabasa ang Juan 17:21 upang silang lahat ay maging isa, lahat kami napayuko. Walang sermon. Walang eksplanasyon. Tanging katahimikan. At sa katahimikang iyon, naroon ang presensya ng Diyos. Hindi na ako nangangaral para manalo. Nangaral ako upang magturo kung paanong kahit tayo ay basag-basag, maaaring gamitin ng Diyos bilang tulay, hindi bilang pader. Ang pangalan ko ay Elena Morales. At ngayon, alam ko na ang ibig sabihin ng maging bahagi ng isang katawan. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.